Nagkasundo ang lokal na pamahalaan ng Caloocan at Malabon na mahigpit ng babantayan ang Sangandaan Road na naging tambakan ng basura kamakailan. May paalala rin ang mga otoridad sa sino mang magtatapon ng basura sa mga ipinagbabawal na lugar. May karampatang parusa para dyan. May unang balita si Marisol Abduraman. Malinis at wala nang masangsang na amoy. Ganito na ang itsura at amoy sa bahaging ito ng Sangandaang Road sa Caloocan nang balikan namin. Napagkasunduan ng lokal na pamahalaan ng Malabon at Caloocan na 24 oras ang babantayan ang lugar para matiyak na wala na magtatapon ng basura dito na sa umpisa pa lang ay hindi naman daw talaga pick-up location sa pagkolekta ng basura. Nakasanayan lang daw ng mga tao ayon sa sero ng Malabon City na magtapon sa gutter doon na sakop ng lungsod. Sa dami, umaabot ng basura sa kalsada na area naman ng Caloocan City. May part po na Malabon ang kumukuha, may part po na Caloocan. Ayon sa sentro ng Malabon, ang lungsod naman daw talaga ang naghahakot ng basura doon. Pero nitong Martes, ang Caloocan LGU ang naghakot ng basura dahil nagkalat na ito sa kalsada. Bakit nga ba natenga ng ilang araw? Ang mga basurang nilangaw na nga, umalingasaw pa ang amoy. Nagkaroon lang po ng problema yung hauler namin. Naghakot siya, tapos napuno, tapos nag-transfer. Ayon sa DNR-NCR, hindi na bago sa kanilang problema dahil dati na raw may mga sumbong sa kanila. May ilang mga pagkakataon na nangyari ito, pero hindi ganun kalaki na as katulad ng Monday. We conducted yung mga ibang mga joint inspection dyan with the local governments and the EMB-NCR. Para masolusyonan ang problema, nagpulong ang mga sentro ng Malabon at Caloocan, kasama ang mga taga-DENR at mga taga-barangay ng mga nakakasakop sa lugar. Maganda talaga na collaborative yung effort natin dito. Napagkasundo ang mahigpit na bantayan ang lugar para wala na magtapon. Dahil nga ito'y boundary, lagi kami nakaredy po para tumulong po sa kanila. Maghahalinhinan po kami na mag-deploy ng tao, magbantay. Kukumit po namin yung aming barangay Tugatog na tumulong after 10 p.m. Kasi nga po, kadalasan po yung nagtatapon po, late hours po madaling araw. Ikinatuwa ng mga residente ang naging aksyon ng mga otoridad. Muli namang nagpaalala ang DNR sa panganib na dulot ng nakatambak na basura. Re-release yan ng mga toxic gases in terms of methane, ganyan, and maaaring mag-cause yan ng mga sakit doon sa community. May karampatang parusa ang pagtatapon ng basura sa mga ipinagbabawal na lugar. Maaari po sila magbayad ng 300 hanggang 1,000 po sa unang nilang penalty. Matuto yung mga taong magmalasakit kasi minsan po parang ang thinking lang nila may maghahakot naman, tatapon namin. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.